And now, live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Amen, amen. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Once again, welcome back on our program, The Baptist Lunch. And we are on your favorite noontime show that will always help each one of us para sa patuloy po natin paglago when it comes to our family. And of course, I shout out to all the north, south, east, and west corner and to all our viewers nationwide and worldwide. Keep tuning in and prayerfully we will be a blessing to all of you on this week opener episode ng programa nating The Baptist Lunch. And of course, I shout out to our areas. Sa lahat ng mga nasa areas ngayon ay pangkasalukuyang nananangalian. Shout out to all of you, to all the mothers, to all the wives. This is your episode. Kaya join us in the comment section katulad ng sinabi namin sa inyo last time. Even though there are times that we don't have guests, pero pagkasama namin kayo sa comment section, para na rin kaming may guest. Yan. Kaya again, inuulit ko po, shout out sa lahat ng mga mothers and wives and of course sa mga young people. Wala bang pasok ngayon sa Team Focus? Alam ko, by first week ng July, mga nagsisimula na. Kaya samantalahin nyo na itong last week of June dahil may chance na naman kayo lumago. And of course, ganon din sa mga team preparation. Lalo na, napaka-importante na sumubaybay kayo sa programa na ito. Shout out to my family, Daniel Isaac, and to my wife, Amyang. Magandang tanghali po sa inyo lahat. And of course, with me are my co-host. Yan, nandito po si Ma'am Cynthia and Ma'am Marinelli. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali po sa inyong lahat ng maming mga ka-TBL dyan. Sana'y nag-e-enjoy kayo sa inyong lunch at samahan niyo po kami ngayong pananghalian. At syempre, good afternoon sa lahat ng mga West Bankers. Wow. Pinapangunahan ni Sir Noel at syempre si Ma'am Cynthia, ang aming area leader at ang wife ng aming area leader. And syempre, good afternoon sa aking asawa dyan sa Camp Aguinaldo. Hi, honey. At kay JJ, kay Jeremiah, kay JC Wax at kay Francis. Good afternoon. Ay, kay Papa pala, nanonood sila ngayon. Ayan. Magandang tanghali. Huwag na huwag kayong aalis dahil marami tayong tatalakayin ngayon. Tungkol pa rin sa ating mga, sa presensya ng tatay sa ating tahanan. Amen, amen. Magandang tanghali po sa lahat at muli nandito ang The Baptist Lunch ng Mother's Edition every Tuesday yan, ha? At kahit ang ating topic ay tungkol sa mga mothers, nakikita rin natin yung presensya na ng mga fathers natin dito. At sa lahat ng nanonood ngayon, nakita ko na, naku, marami na tayong, we have 27 na naka-view ngayon at keep on passing the link kasi alam kong magiging pagpapala muli ang tatalakayin natin ngayon. Kagaya nga ng sinabi ni Sir Jao at ni Ma'am Marnelli na ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa tatay ng ating tahanan to show up. Ang pagiging, hindi lang tatay. Actually, ang gusto ang topic natin ngayon ay pagiging husband. Paano show up Amen. sa amin, sa atin bilang mga asawang babae. Kaya keep on tuning in at mag-comment kayo. Yes. Sisikapin namin itong basahin sapagkat ang feeling namin talaga kausap namin kayong kaharap. Kaya, kaya pasahin natin ngayon ng bawat isa. Salamat at magandang hapon sa lahat. Amen, amen. Alam niyo po ngayon ay didiretso po tayo sa ating topic. Nandiyan pa rin tayo. This is the final flashback. Yan. Final flashback ng ating pong Father's Day episode dahil once a week lang naman ay sa mga episodes natin. And alam ko last time ay pinagpala tayo na muling napag-usapan natin. Marami nga pong nag-comment dito ng kahalagaan ng presensya ng tatay sa pamilya. This time, ang pag-uusapan natin ay kahalagaan ng presensya ng husband sa kanyang wife. Wow. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kasi alam niyo po, may mga pagkakataon, lalo na ngayon, sa pagkakataon sa buhay natin ngayon ay talagang mapakikita natin sa paligid. Talagang talagang work and work and work na lang eh. Yeah? Parang doon na nakatuon. Parang dumating na sa punto na talagang dumarating sa point na kung saan ay hindi na nakibigyan ng pansin, hindi na nakikita yung kahalagaan ng presensya. Para saan ba ang presensya
ng isang asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Yeah, napaka-importante po niyan. It has to be cleared. It has to be a blessing. Kaya maganda sa mga fathers that are watching, I would like to encourage you as well para makita natin in the aspect ng view ng isang mga asawang babae. Yan, napaka-importante po na matutunan din natin yan. Magtutulong-tulong tayo lahat pagdating sa paglago. Kaya kung maalala nyo, pagdating po sa Book of Genesis, Ma'am Marinelli, Ma'am Cynthia, kay Adam at saka kay Eve on their situation, you see, nakabuelo ang serpent. Yeah. During the time that the husband is not there. Yeah. During the time that Adam is not around. Yeah. You see? So, dito pa lang, makikita natin, dito po sa verse na yan, makikita nyo yan in Genesis chapter 3, verse number 1. Makikita nyo kagad after, no? Kung titingnan nyo po sa chapter 2, verse number 24, pagkatapos ng pag-initiate ng first marriage. You see? Ng first marriage ceremony. Pagkatapos po niyan, talagang, sa chapter 3, bigla now the serpent was more subtle than any beast. Yan ang sinabi ng Biblia, which the Lord God had made, and said unto the woman, ang pinakaunang-una na ginawa po ng dyablo, mga kapatid, na ang pinakaunang-una na ginawa ng dyablo sa babae, kay Eva, ay questionin ang salita ng Diyos. Wow. Yan ang napakaganda. Actually, bibigyan ko ng katuloy ito, ma'am, sa Friday. Ang pinakaunang-unang ginawa ng serpent is to question what God said to Adam and Eve. Kasi tingnan niyo po, now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. Period. And he said, eto na kagad, and he said unto the woman, yea, hath God said? At akalain mo, yeah, God said, ye shall not eat of every tree of the garden. You see? And then sumagot na ngayon yung babae sa verse number 2 and verse number 3. You see, yan po agad yung yung sinagot, and then sinagot siya ng serpent sa verse 4, and the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. Akalain nyo, after questioning what God said, ay nagbigay siya ng false affirmation sa maaaring mangyayari sa kanilang dalawa. You see? Now, kita niyo po mga kapatid, no? So, dito makikita natin para sa mga wives na at this time talaga, sabi ko nga sa inyo po ang matindi dito sa verse 6, doon na lang sila makikita na nagsama, you see, ng kanilang nabanggit na kasama niya na kanyang asawa. Kasi meron nga akong gustong i-clear dito kay Pastor. May maganda akong nakikita dito na gusto ko munang i-clear kay Pastor. Kasi pagdating dito sa verse 6. Pero alam niyo mga kapatid, balik tayo sa punto natin. Dito natin makikita para sa mga wives kung gaano kahalaga ang presence ng husband po ninyo, lalong-lalo na pagdating sa inyo pong pagdating po sa inyong relationship as husband and wife. You see? Kasi dito bumibuelo ang dyablo during that time na hindi po kasama ng kanyang ni Eve, yung kanyang pong asawa. You see? Wala po siya. Akalain nyo kasi kung nandiyan siya, di sana may binanggit ang Biblia na kahit paano, ang sasagot doon sa serpent is not the woman but Adam. Yeah. You see? Pero makikita nyo po mga kapatid, makikita nyo po dito mga kapatid na ang presensya talaga, kung gaano ka-importante sa presensya po ninyong mga wives, ang mga husbands, lalong-lalo na when it comes to the spiritual side. Ang atake po agad dito, actually, kung makikita nyo, spiritual and physical. Kaya nga dito, makikita po natin, sa lahat po na nanonood, in general, makikita po natin dito, mga kapatid, na para sa dyablo, alam niyang ang pangunahin ay spiritual. Kinwestiyon niya muna si Eve about sa sinabi ng Diyos para sa physical na pangangailangan. You see? So, makikita nyo ang pattern ng dyablo dito, mga kapatid. Spiritual muna ang gagalawin bago maapektuhan yung physical.
Yan. Ito, kaya in general, mga kapatid, sa lahat ng nanonood ngayon, mga patatay, nanay, mga young people, nais kong sabihin sa inyo, ito pa lang, sa pinakasimula, makikita natin na talagang ang unang-unang sinisira ng dyablo ay spiritual before the physical. Because physical will always follow if the spirit is weak. Yan. Maganda po yan. Kaya nga dito makikita po natin, dito sa presence na ito, dito sa pagkakataon na ito, sa pangyayari na ito kay Adam at saka kay Eve. So makikita nyo po dito kay Eve, mga kapatid, ang kahalagahan ng presence ng kanya pong asawa. You see, marami in the aspect of life sa panahon po ngayon. Alam mo, nakakalungkot, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. Dumarating na po sa point na kaya parang hindi na. Kaya nauso na yung nauso na yung pagkakaroon ng strong will ng isang wife to make a decision. It's because, yun na nga, wala yung nadidisregard yung presence. You see? Nadidisregard yung presence ng asawang lalaki. You see, na kaya ako sinasabi po yan sa bawat isa po sa atin, magandang maunawaan po natin ito. It's always important at makita natin in the perspective ninyong mga asawang babae, ang kahalagahan ng presensya ng asawang lalaki. You see, it's really very important kasi yan talaga unang-unang gagalawin ng dyablo yung tinasabi at dinadala sa inyo ng Diyos. You see, before the physical. Kaya nga sabi ko, nakakalungkot. Hindi naman pulingin sa ating kalaman. Kitang-kita na po natin sa panahon po natin ngayon. Nakikita natin sa panahon po natin ngayon na ultimong mga nakakalungkot lang, no? Ito actually, didiscuss ko to last sa Friday. Ay nakakalungkot naman na nagiging passive na rin ang mga asawang lalaki that they leave the decision to the wives. You see? May gusto kayo may-share dyan, ma'am, regarding that topic na meron po tayo ngayon. Actually, ako nga sa akin, sa personality ko, malimit ko na itong sabihin dito sa TBN, sa personality ko, kaya kong magdesisyon. Yeah. Kaya kong sabihin na, ako na lang magdidesisyon nito, pero ang nangunguna pa rin sa akin, sir, yung takot ko sa Panginoon. Yes. At magiging consequence if ever na ako ang magdidesisyon. Kasi ang maliwanag naman sa akin na ang tatay talaga, ang asawang lalaki, ang siyang magbibigay ng final word. Although there are times talaga, aminado ako, na talagang nag-i-insist ako, there are times na talagang sinasabi ko na eto, nilelay down ko sa kanya. Pero bottom line talaga, kahit nga naiinis na siya sa akin naiinis na si Brother Noel sa akin. Pero talaga, never akong gumawa na isang bagay na walang blessing ng asawa ko. Kasi takot ko talaga sa Panginoon, partner. Tsaka mas madali po mas madali yung i-release mo kaysa sa. Kasi kung may consequences, kung ikaw yung babae, sa'yo yung papunta yung consequences, di ba? Totoo. So, mas maganda parang, okay na yun, yung husband mo talaga yung magde-decide. And, of course, by doing that, you're also obeying God. Kasi yun ang design. Oo, totoo. Na laging siya yung final Yeah. say. Kung ano man, lalo na, not even the small things, lalo yung mga malalaking bagay na mga decision-making sa bahay, di ba? Oo. Mahirap po mahirap yung hindi kayo nagkakaisa at mahirap yung hindi ka nag-agree na yung husband mo talaga dapat ang nagde-decide. Yeah. Totoo yan. At saka masarap ding marinig minsan, sasabihin niya sa akin, halimbawa, nagbigay siya ng decision, sasabihin niya sa akin, syempre, minsan, insisting ako, eto. Talagang ang masusunod pa rin yung gusto niya. At sasabihin niya sa akin na, ako naman ang responsable nito sa harapan ng Panginoon. Yeah. Ako ang mananagot. Kaya kampante ako dun sa mga ganong words niya. Correct. O, di ba? Totoo yan. Na parang, sagot ko yan. Akong bahala dyan. I love that word from my husband. Pagka sinabi niya yun, parang napakasarap pakinggan. Matulog ka na lang. Okay, fine. Hindi, pinagpipray ko yun. Kapag sasabihin niya na, ako na bahala dyan, amen. Ganyan ako. Tapos, magpipray ko, Lord, ikaw na talagang bahala. Di ba? Kasi may mga decisions kaya na parang alanganin to, di ba? Oo. Pero, yung oo. sa isip natin. Parang sa isip tingin ko, natin. nakakatakot to pero sige, I trust you on that. So, Oo. because I always trust him, di ba? Yeah. You have to learn to trust your husband na, kasi siya yung tinalaga ng Diyos sa buhay mo. Amen. Totoo. Di ba? Na you will be under him. So, parang reassuring yung point na yun. Pag sinabi niyang, akong bahala dyan, sagot ko yan. Amen. Di ba? Oo, lahat. At saka talagang napatunayan ko naman na nung nag-aaral yung mga bata, siya naghahawak ng pera.
Talagang never ako na yung tuition na o ganyan. Talagang inilay down ko sa kanya at biyaya ng Panginoon. Hindi naman nakapag-loan. Oo. Talagang siya ang nag-budget. Brother Julian Yeah. din, may attitude din siya na ganun. Magaling talaga siya mag-manage ng finances. So, I really like it. Siya kasi talaga yung humawak ever since nung ATM niya. Wow. So, talagang nangihingi lang ako ng nangihingi pag Hindi, kailangan ikaw ba ko. yung gano'n? Humihingi ka o meron kang allotment na halimbawa Wala monthly, kaming allotment weekly? sa bahay. Kasi sa amin dati, meron akong maliit na per month na allowance. Wala akong allowance. Nangihingi ako sa kanya lahat. Oo, tapos kapag meron kami mga major na bibilin, wala siya. Meron naman akong natitipid-tipid. Bibilhin ko muna yan, tapos nire-reimburse namin. Oo. Pero yung mga may pasobra siya lagi. Kunwari hingi ako ng ganito, may sobra yung how many hundreds, ganun. Yun yung tinatabi ko or yun yung na-spend ko sa Yeah. other things na kailangan sa Oo. bahay. At saka tayo, marunong din dapat din na talagang maghawak ng pera. Oo. Siyempre, kahit silang taga-budget, tayo naman maging good keeper din na pinagkakatiwala sa atin. Tsaka I would like to point out na I think kaya naman easy for us to submit to our husbands kasi lagi kaming nating pinag-uusapan ang mga Yeah. decision makings. Hindi yun na Bigla na pinipilit niya in your throat na ako yung masusunod. Parang hindi ko naramdaman yun sa kanya. Parang he always, okay, ganito yung sitwasyon, ito yung gagawin natin. So, naka-lay down siya. So, naiintindihan mo, mas madaling mag-submit, madaling mag-agree. Okay, ganyan. It's not because he wanted you to approve it. Yeah. Hindi. He wanted you to know na ganito yan ha, para makita mo. Di ba sabi nga ni Pastor, pag-uusapan lahat, the finances, even the decision making sa bahay. So, yun yung yun sa tingin ko po, yun yung naging na easy for us na magkaisa sa mga decision makings, easy for me to submit kasi talagang lalo na yung mga malalaking bagay, pinag-uusapan talaga namin. Pinag-uusapan. Na hindi mo pinipilit na, hindi, ako masusunod, yun na yun. Walang gano'n. Oo. Talagang yun siya, na napag-uusapan. Anong masasabi mo? kinukuha niya rin yung idea mo. Magtatanong siya. Maganda yun. Anong masasabi mo? Okay, wala akong masabi. Parang, may mga moments ayoko magsalita. Nakakatakot din minsan Nakakasakot kasi. kasi baka mamaya, okay, ayoko magsalita. Baka sabihin, ikaw, sinundan ko lang yung suggestion mo eh. Oo, diba? Nakakatakot. Pero ito si yung Marie ganun. Cres, maganda talaga po ma'am, sumunod sa prinsipyo dahil sa hirap mag-budget na walang budgetin. Kaya maganda ang lalaki na bahala. Amen. Diba? Yeah. Si Christy. Minsan tayong wives, akala natin mali ang desisyon ng asawa natin. Yeah. Pero seeing it is the result na always for the family, makikita natin na tinuturuan lang din po talaga tayo ng Diyos na magpasakop sa asawa natin. Ayan, Oo. 'di ba? Parang 'di ba pag nananalangin tayo, pagka sinagot ng Diyos yung panalangin mo, parang Lord, ito ba yung kasagutan? Parang hindi ko nakikita bakit. Pero yung trust na yon na alam mo na all is well dahil Yeah. yun ang sagot. Ganun din yung trust na ginabigay mo sa asawa mo, being the head of your family na, kahit hindi ko naintindihan yung desisyon, sige, banat. At saka nga, di ba sabi, ito laging pinipreach ni Pastor, na ang submission, hindi yan dinidemand sa asawang Yes, babae. yes. Oo. Kasi ang submission, sabi ni Pastor, submission is not salvation, but it reinforces the message of the gospel. Yan pa rin, Amen. nasa obedience natin sa salita ng Panginoon. Kasi 'di ba, ang basis natin si Jesus. Hindi nga pinilit ni Jesus na maniwala ka sa kanya eh. Oo. 'Di ba? Yun lang yung that simple act. Yun na yung that is more than enough para sa atin na tagasunod niya na oo nga, walang pilitan. Kasi yung Panginoon mismo, yung pagmamahal niya sa atin, He gave us a choice. Yeah, 'Di ba? oo. So, ganun din sa bahay. Hindi tayo ginawang robot. Hindi tayo ginawang robot. And of course, because you decide kung ano yung decision mo, na hindi ka nakapag-decide ka, you suffer the consequences. Kung may, Aha. diba? Kung may consequences, kasi pinapili ka nga diba? Yeah. So, ganun din sa bahay. May consequences pag hindi ka sumunod sa asawa mo. Yeah, Kaya sumunod ka na lang kahit hindi mo naintindihan talaga. Kung gusto mong iiyak mo sa Panginoon. Kasi diba, parang, Lord, parang i-correct mo na lang ang puso ko kung feeling ko hindi tama yung, parang mali talaga di ba? Parang minsan ang bigat-bigat. Pero Lord, dahil sabi mo, magtiwala ako sa asawa ko, magtitiwala ako sa asawa ko, kaya ihil mo yung puso ko. Di ba?
Ganun na lang ang ending kasi wala ka ng choice. Wala na. Talagang kon ka na lang. Ito nga, sabi ni Sister Arlene, sabi niya, di ako magaling mag-handle ng finances. Yung budgeting Yeah. ba? Sabi Oo. niya, kaya ang husband ko na naghahawa kasi magaling siya. O, May diba? natira pa. Oh, Amen, may Ma'am tira Arlene. pa, oo. Appear tayo dyan. Si Sabi Blessy, ni Ma'am Blessy, oo. dati ako nagbabudget, tapos pag short, hinahanapan ko Oo. niya ako ng pera. Ngayon siya na po nagbabudget, kaya siya na din po ang sumasakit ng ulo pag nasa-short. Totoo yan, Ma'am Blessy. Oo, Totoo. isa yan sa akin. Bibili ka pa ba naman ng mga kung ano-anong product na Olay, na ano ba ito, mga anti-aging? Moisturizer. Nako, malaking factor na yung asawa mo na yung mag-budget. Malaking awas na sa ating iisipin. Kasi sa totoo lang, nung nagsisimula tayo na yung budget natin, ganito lang, andyan ang bayarin ng tubig, kuryente, pag-aaral ng bata, pagkain, lahat-lahat. Ay grabe, kung iisipin natin kung sa atin lahat yan, Yeah. ay pambihira, ewan ko, baka ako ay nasa 70 years old na itsura ko. I think design talaga ang mga lalaki, Lalaki. to handle management. Oo, Yeah. although sa amin, parang nakakantsawan ako. Kasi yun sa side ko, nasabi, syempre sa kanila, hindi naman talaga exposed sa prinsipyo Yeah. ng church. Oo, sabi niya, bakit ba si Kon na ika ang naghahawak? Hindi ba't babae ang naghahawak Oo, niyan? Oo. yeah, totoo. Sabi ko, ay hindi ka ako, ito ka ako. Biblia ang prinsipyo na Yeah, sinusundan amen. namin. Yan ang sinabi ko naman sa kanila. Sabi ko, sa lalaki ibinigay yan kasi kapag kinulang, siya rin ang maghahanap. Correct. Hindi babae ang maghahanap buhay, kundi lalaki. At nakita rin nila na tumigil din ako sa pagtatrabaho. Ano pa, nakapagtapos kami ng 2 anak. Kaya Totoo. nakita nila yung, kumbaga, confirmation ng mga sinasabi ko noon na parang mababa yung tingin nila sa amin. Kasi hindi yun yung normal na takbuhan ng Yes. sanlibutan eh. Yeah, yeah. Ang may hawak babae para kontrolin ng lalaki. Oo nga, nakakatakot. May sariling aspeto kasi yung mundo na pagdating sa bagay po na yan. Ayan, Talagang oo. taliwas na taliwas sa salita ng Diyos. Saan kayo nag-umpisa? Actually, na dumating na yan doon sa point talaga rin na actually, hindi naman din natin masisisi rin. Minsan, bagamat Nakalakihan. hindi tsaka ano ma'am, kumbaga naipasok sa kanila yung maling sistema na ganyan, it's because of the reason din, of course, andyan pa rin yung kasalanan, pero ang pinaka nakakalungkot dyan kasi is, pangit, sana okay lang kung nasimulan mo na, yun nga, sabi ni Nancy dyan, doon ka na nakasanayan mo na. Opo. You see? Pero sana, kung makapakinig sila ng mas magandang paliwanag gamit ang salita ng Diyos, they have to respect it. Ang Yeah. problema kasi ngayon, kaya lumala, hindi na nila tinanggap ang paliwanag ng Biblia. Amen. Totoo Yeah, kaya yan. nag-stick na sila sa sarili nilang wisdom, sa sarili nilang kaalaman, ultimong kala nila, mas better yun sa kanila. Yun ang nangyayari po. Kaya sabi ko nga po, ito yung pinaka problema ngayon sa buhay ng sa maraming couples, yung trusting and depending on the decisions of the husband. Ayan. You see, kasi katulad yan, sabi nga nila, katulad mo sa mga sundalo, wala lagi yung narinig natin kina Ma'am Leslie, may trabaho. Minsan wala sa pamilya. How will you depend on the decision of the husband? Yun ang kagandahan. Kapag gano'n nagsasama pa, ay grounded na talaga sa salita ng Diyos. Yeah. At talagang in-absorb nyo na or in-acknowledge nyo na yung presence so kayo nagsasama pa. Yes, totoo. Kasi sabi nga ni Ma'am Leslie, di po ba? Sabi ni Ma'am Leslie, nung magamat ngayon, malayo, syempre, may nakakapag-usap pa rin sila Oo. do technology. Pero yun na nga, bagamat malayo, yung mga dati ay inuulit niya lang din. Correct. Yun ang maganda doon. Kaya kasi, kita niyo po, kahit naman dito, kahit tama yung sinabi mo rin kanina, Ma'am Marinelli, dinisenyo talaga ng Diyos sa lalaki yung bagay po na yan. Oo. Makikita naman po natin yan, bago pa yung mag-asawa, kita niyo, yung overseeing the garden. Yes. Hindi po basta-basta yun, ha? Kasi, bagamat sabihin na natin na wala kang binabayaran doon, pero yun na nga lang pangalanan mo eh. Oh, di ba? Yung mga, Mahirap yun. lahat sa kanya yan eh. Maliban po dyan, hindi lang yan. Katulad yan, hindi lang yun sa mga ganyan. Pati yung pangangalaga. Kaya pagdating, di ba po, yung curse, pagdating na doon sa curse, Yan. sa pagtatrabaho, na kanino yung burden? Nasa lalaki. Tama. Wala po sa babae. In fact, ang naging curse na is yung sa kapanganakan. Ayan Yung na. pag-bear ng tiyan, maliwanag po yung sinabi, maliwanag po yung sinabi dito sa Book of Genesis dahil sa ginawa nila.
You see? Sabi niya in verse 16 ng chapter 3, unto the woman, he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. Yeah, Maliwanag biblical yun. talaga yan. You see, in sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. Ayan. Oh, You see? amen. So may kita natin. Yeah, verse 17. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife. Yun, dahil nakinig ka sa asawa sa boses ng iyong asawang babae. And hast eaten of the tree, of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat of it. Cursed is the ground for thy sake, and in sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Maliwanag yan. Verse 19, ito matindi. In the sweat of thy face shalt thou eat bread till thou return unto the ground. You see, for out of it was thou taken, for dust thou art, and dust shalt thou return. Amen. You see, so nandoon na talaga. Nandoon na. It's because of sin. Nandoon na talaga yung pinahintulutan na ng Diyos that yan ay yung pangyayari. You see? So, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, para maunawaan natin, mahalaga talaga, lalo na pagdating sa relationship. Kasi, ito kasi, nasabi nyo nga, mami, in the aspect of home, ano lang yan, sa usapang tahanan yan. Yes. You see? Lalo na pagdating sa spiritual. Correct. Oo. You see? Sabi nga natin, di ba, maliwanag naman sa Biblia, na thou art the weaker vessel. Yes. You see? So maliwanag po yan. May kita natin sa Biblia. Kahit paano sabihin natin that we have a strong personality. Pero ang pinag-uusapan kasi dito, yung pagiging weak mo spiritually. You see, minsan ma'am, ayan na hindi makonect ng maraming ano po eh. Yan ang nakikita ko ngayon. Hindi ko naman nila lahat. But there are really wives na hindi po maunawaan na kahit na mga kababaihan, nakakala nila, it's degrading to them. Yes. But this is reality. You have to accept the fact, this biblical truth na sinasabi ng Biblia, there's no question about your personality. You see, di natin pwede question. O sige, okay lang. Kasi kung ganyan kayo, sabi ko nga sa mga young people, yung mga babae, blessed kayo kapag pinagtuunan kayo ng pansin ng tatay nyo. Amen. Because sabi ko nga gustong-gusto ko yung gano'n na pag sa babae, yung pinalaki ka ng tatay mo, strong-willed talaga yan. Correct. You see, talagang hinubog ka, tinuruan ka, talagang hindi basta-basta yan. Hindi mo basta-bastang maanin yan kasi makikita mo ramdam mo yung presensya ng tatay niya sa kanya. You see, pero ito na nga yung sinasabi ko, still, walang problema doon. Active ka, you can do everything kasi tinuruan ka ng tatay mo eh. Tinuruan ka ng presensya ka ng tatay mo. Walang problema dyan. Pero ang point natin dito is this. How about your spirituality? Yes. Oo. You see, strong ka nga, ang personality mo, kaya mo manindigan sa pinaniniwalaan mo na ginagawa mo. That's what I meant. You see, pero pagdating na sa Diyos at sa salita ng Diyos, gaano ka kalakas bilang asawang babae? You see, yung pa rin yung pinupunto na dapat makikita nyo na eto yung, you have, kaya nga sinabi, you have to submit. Kaya kayo pinapasubmit ng Panginoon. It's because pagdating na, ito nga po yung sinasabi ko sa mga young people, pagdating na sa authority, ang nagbigay naman sa amin ng authority, hindi naman kami, Diyos din. Yeah. Amen. You see, Diyos din ang nagbigay. Therefore, kung Diyos din ang nagbigay, pag nag-submit po kayo sa amin, sa presensya namin, it's submitting to God's authority. Not to it's not a man-made authority. It's a God-given authority. You see? Na maaaring sabihin na natin sa nakikita nyo, dahil sabihin na natin na may experience kayo, sabihin na natin na may nakikita kayo na parang hindi kaya, kausapin nyo po ng maayos. You see? Hindi yung darating sa point na parang mas maganda kung ganito dapat ganyan natin hanggang sa ipipilit nyo na, Yes. hanggang sa mag-away na kayo. So, ano po yung hindi nyo na-respeto? It's not the presence of your husband, but it's the authority of God na hindi nyo kinilala. Amen. You see, baka may gusto kayo ba idagdag dyan ba sa part mo na yan? Basahin ko lang po yung comment ni Ma'am Marie Chris. Si Yeah. Sir Gomer po, mukhang noon hindi po siya magaling mag-budget. Observation ko po, pero ngayon na natuto na po siya dyan sa prinsipyo sa church, nakakagulat na lang po na napagkakasya niya. If you really trust God, mas malaki yung expenses sa pumapasok, pero saan galing yun? Kaya sa Panginoon talaga tayo magtiwala.
through our husbands. Ayan, totoo naman. Yes. Na talagang dapat nating pagkatiwalaan ng ating mga asawa. Oo, pero yun minsan kapag napapakwento tayo dun sa mga kaibigan nating mga nanay na yung mga asawa nila wala pa sa church, yun yung nakakalungkot. Hindi nila may pagkatiwala yung pera kasi baka ipang-inom lang. Yeah. Yung hindi Oo. marunong nang wala sa prinsipyo Totoo yan. Totoo. ng Biblia. Kaya minsan hindi mo rin maaalis doon sa mga nanay na sila na ang hahawak dahil yung tatay. Kaya talagang mahalaga na ang tatay ay may tunay na prinsipyo ng salita ng Panginoon. Amen. Malaking kagaanan yan sa buong pamilya. Hindi lang sa nanay, pati sa mga anak. Totoo, Pero mo, totoo. yung mga anak, tiwala sila Totoo sa... yan. Oo. Walang magiging worry. Yung parang matututo sila na meron silang gagayahing prinsipyo. May makikita silang pattern. Amen. Oo, lalo na kung ang anak ay mga lalaki. Susunod na yan ng mga leader din ng tahanan. May makikitang pattern. Kaya maganda talaga na ang lalaki ay may tamang prinsipyo. Oo, amen. Basahin ko yung comment ni Ma'am Tina. Yeah, maganda. Ang gaan talaga ng feeling na ma-unload kung head of the family ang nag-handle ng financial management. Si Brother Roy, meron siyang whiteboard talaga. Nakasulat ang lahat ng mga detalye. Ibigay ko lang yung items needed and for him to approve or disapprove lang. Ako na lang mag-implement kung saan bibilin kasi mas marami. Mas alam ko kung- Ay, teka lang. Mas alam ko kung saan at kailan may sale. Madami Ayan. akong tips kay Mar. Oo nga. Pag may mga sale, sasabihin ni Ma'am Tina, yung mga bilihan ng aircon na sale, sa kanya ko natutunan yun eh. Oo, dyan magagaling yung mga nanay kung saan ang sales. Yeah, yeah. Pero alam niyo, totoo po yan eh. Kasi actually, what you're not seeing here, para sa lahat po ng wives, that since simula dun sa, gano'n na ngayon nangyari sa Book of Genesis, maganda na dapat nyo makita dito is God made a way for you to enjoy another blessing. Yeah. Amen. It's a blessing of, yun nga sinasabi ni Ma'am Tina, ma-unload ka. Hindi mo iisipin. Oo. Yung dapat na pinapagaan, di ba? Yung sabi ko, pero tama naman yung sinabi nyo, Ma'am Cynthia kanina, dahil yan naman yung talagang pinag-uusapan din natin. At dapat na ipag-pray po natin na yung mga fathers, hindi naman kasi lahat din ng fathers. Yeah. Totoo naman po yan. Hindi lahat ng fathers. Kaya nga po, patuloy natin ipanalangin at na marami ang mga tatay, patuloy po yung panalangin na marami yung mga asawa po ninyo na hindi po na wala pa dito sa simbahan, ay makapunta sa simbahan para patuloy Yeah. silang mahubog ng salita ng Diyos. Totoo Amen. yan, sir. Yes, napaka-importante po niyan. Lagi natin po binupush yan para ma-exercise po yung ganito. Pero ganun pa man mga kapatid, kaya sinasabi ko po ito sa inyo, ay ma-appreciate nyo po yung presence because the presence is a blessing for you as a wife. Amen. Bakit? Ma-unload ka eh. Di ba? Meron kang sasandalan. Isa sa mga kagandahan dito is that yung presensya ay kung doon sa mga kabataan ay pinasabi nga namin na it's a protection. The presence is a protection from your father. Sa pagdating naman sa wives, it's a blessing. Amen. You see, bakit it's a blessing? You know na merong mangunguna sa inyo, na maglilid sa inyo ayon sa pamamaraan ng Diyos. You see, kaya para naman sa mga asawa po na alam nyo na ang asawa ninyong lalaki ay nandito simbahan. Para sa mga wives, you know that your husband is here in the church. You just keep on praying na patuloy siyang palaguin ng Panginoon para patuloy na panindigan. No? Para mapatuloy na panindigan yung responsibility at mabigyan ng halaga ang biblical presence niya sa inyong puntahanan. Amen. You see, at lalo-lalo na sa inyong pagsasama as husband and wife. Alam niyo po, sabi ko nga, pangit kapag bakit pag hindi nyo yan nakita na blessing, yung presence sa husband nyo sa wife, Totoo. talagang dyan nagkakalimula ng problema talaga eh. Dyan talaga magsisimula lahat. Dyan lalabas lahat ng issues ninyo sa buhay. Amen. Pagka hindi nyo tinignan na yung presensya ng asawa ninyo sa pagsasama ninyo ay pagpapala. May kaibigan ako noon, pero hindi naman yung nag-church sa atin. Asawa ng sundalo. Nung ma-assign na yung asawa niya na malapit sa bahay nila, so ibig sabihin, uuwi na siya kasi dati malayo siya. Sabi niya sa akin, Marn, malaki ang problema ko. Bakit? Hindi ako sanay nandyan ang asawa ko sa bahay. Pero buti
hindi naman so far nagjo-joke lang siya, pero I think nagkaroon din siya ng adjustment kasi hindi dahil sundalo yung asawa niya, Yeah. hindi siya sanay na andun na yung asawa niya. So lahat isasanggunin niya na sa asawa niya, 'di ba? And she was also very independent. So tayo na nandyan lang yung asawa natin. Let's treasure the moment na may presensya ng asawa natin sa bahay para yun nga sabi ni Ma'am Tina, magaan lang yung buhay. Ba't nyo pa pabibigatin? Kinukuha nga sa inyo lahat nung yung burden para yung sa asawa, yung asawang lalaki na ang magde-decide at Yeah. sa kanya yung burden, hayaan mo na siya. Ipag-pray mo na lang nakakayanin niya yung burden, 'di ba? Man. Para magaan lang sa 'di ba? Yeah. Ma'am Sicha, baka may gusto ka idagdag po sa bagay po na yan. Oo, malaking bagay na ipagkakatiwala natin yung pagdedesisyon sa asawa. Kasi ito yung talagang una sa lahat, ako personally, yung asawa ko laging kasama ni pastor, laging nandito sa church. Ibig ko sabihin kaya talagang hindi ko pinagbabawalan kapag halimbawa meron kami personal na pupuntahan, family, tas meron dito sa church na kailangan siya ni pastor. Never ako nagsabi na, dito ka na lang sa akin kasi alam ko, Correct. kung lalago siya, nakasama si pastor, kasama kami buong pamilya. Amen. Kaya doon ako talaga, yun yung sinasabi, 100% confident na talagang ang assurance ko na kapag ang asawa natin ay nasa church, nakikinig ng salita ng Panginoon, handang magpasakop sa salita ng Panginoon, andun yung tiwasayan natin bilang mga asawa at bilang buong pamilya. O, Amen. di ba? Yung tiwala ka na nasa maayos na kalagayan na iyong family. Yes. Maganda po ito sinabi ni Ma'am Christy. Yes. That's right, Sir Jao. Malaking bagay ang panalangin po nating mga wives para sa ating mga asawang lalaki. Mas na i-strengthen ang leadership nila sa loob ng tahanan. Thank God for my godly husband. Conrad Wow. Tungol, I love you. Wow! Sana all. Ate na si Chloe. Oo. Yeah. Kailangan dalawang babae, dalawang lalaki. Dapat sabi nga na, dapat balance. pantay, Oo, balanse. balanse. Yan. Humanda ka, Christy Tungol. Delikado pala dito kapag may pangatlo, pag i-require ka ng pang-apat. Oh, buti sana kung puro lalaki. Oh. Puro babae, balance na, di ba? Okay pa sa tatlo yung ganun. Pero pagka dalawa lang, lalaki, isa lang may isang babae o may isang lalaki, walang kakampi. Oo nga. Naku, Di delikado. bale, Christy, malaking tiwala mo naman kay Sir Conrad eh. Talagang kaya pa yan. Go, go, go. We Yeah. support you po. Pero ganun pa nga, katulad yan sinasabi natin, no? Alam niyo po, tsaka if you're going to look at it, that the presence of your husband is a blessing to you, to your relationship, hindi lang blessing, kundi you will enjoy more the company of each other. Yeah. Yun yung pinaka-importante sa lahat. May enjoy mo lalo yung presensya niya sa inyo. Hindi yung parang, sabi nga natin, minsan may kita mo, may mga istorya, mga ririnig eh. Pag uuwi talaga parang, ayun naman. Parang yung kinikwento mo, pag nagbibiruan ayun naman, umuwi na naman yung demonyo. Grabe naman. Bakit yung mga gano'n? Sana hindi narating sa gano'n. Dahil sa hindi meron kayo din ang pagkakasunduan. Naalala ko yung ginamit ni Pastor na illustration dito eh. Ang tawag nung sa demonyo sa asawa. Bruha sa anak, Sa anak. demonyita. Lahat na lang. Ang bira, nasa impyerno sila. Mala-impyernong pamilya eh. Tatanungin mo, save ba talaga kayo? Bakit puro Yeah, sabi po dito ni Ma'am Patricia Domino, sabi niya, Amen ma'am, iba ang comfort na binibigay ng may salita po ng Diyos sa ating buhay. Amen. Thanks po ma'am. Thanks po keep praying for our family. Yeah. Amen. Sabi naman ni Mama Marie Chris, minsan sinasabi ko po kay Sir Gomer, bakit sumusunod naman ako tapos bakit may away pa rin? May mga disagreement pa rin. Minsan kasi po merong mga nagte-testimony na hindi daw po sila nag-aaway. Sabi ni Sir Gomer, maniwala ka naman doon. Ibig kong sumusunod ka talaga sa prinsipyo ng Bible. Imposible naman na walang disagreement. Ano po bang masasabi niyo, Sir Jao? Wala naman po siya dito. Hindi ko Ano daw masasabi mo na na dun sa walang imposible daw walang away, sabi ni Sir Gomer sa Imposibleng kanya. walang Away ang mag-asawa kasi may mga nagte-testimony daw na hindi kami nag-aaway ng asawa.
ko. Ganon. Yeah. Sabi Kasi dun- you have to define. Sabi nga natin yan, you have to define ano ibig mo sabihin ng away. Ayan, oo. You see, iba kasi minsan kasi ngayon, ma'am, tayo Pilipino kasi pag sinabing away, kahit yung conversation lang na disagreement, Yes. conversation, away na sa kanila, whatsoever it is. Pero alam nyo, kanya-kanya kasi ano yan kanya-kanyang galaw ng Diyos. Tama. Dahil kanya-kanya tayong response Tama. sa itinuturo ng Biblia. Totoo yan. You see, if there's a couple that will say na hindi sila nag-aaway. Ay. You see, I can say that. Nandiyan, ang wife ko, nandiyan, she can testify to that. May mga disagreement. Pag sinabi nating disagreement, hindi ka lang, hindi mo, sa unang narinig mo, hindi mo naunawaan at you Yes. disagree with it. That's disagreement. Yes. Pero pwedeng may disagreement na hindi nyo pag-aawayan. Amen. Kasi pag-uusapan ninyo. Pag-uusapan. Minsan kasi ang dating sa atin, pag sinabi disagreement, away kagad Parang yan hindi agad. po. Walang Oo. sa walang salita ng Diyos, nangyayari talaga yon. Yun yung terminology nila. Pag sinabi kasi disagreement, alimbawa sinabi na, ang ganda siguro kung ganito yung ulam natin. Hindi, ayoko nga niyan that's it, agreement. You see? Hindi away yun. Nag-disagree lang kayo sa sinabi ng isa't isa. Pero pag sinabi mong away, ay talagang, it's really a fight. Yeah? When you go to determine that, it's really a fight. Kaya minsan kailangan din natin pag-aralan yung paggamit natin ng salita, lalo sa ating Pilipino. Di ba? Pero kaya pag may magsabi ng gano'n, well, it's because of the reason na hindi sila dumarating. Ako, I believe with those kinds of testimony because they might come to the point na hindi sila dumarating doon kasi nakakapakinig na sila na dapat gawin dito, ina-apply nila. It's always possible. Or, sir, possible din na nakakalimutan na nila na nag-away sila. Yeah, Kasi, madali kang sabi- makalimot kasi nagpapatawad ka agad. Yeah. Or sabihin na natin, ma'am, nag-away sila noong mga times na wala sila dito. Oo. Pero nung napunta na dito, ako kasi naniniwala ako doon, ma'am, na may mga times na pumunta na dito sa simbahan, nagpasakop kayo parehas, kung parehas kayo magpapasakop sa salita ng Diyos, Yeah. it can always be avoided. Tama. It can always be avoided. Sabi nga ni Pastor, di ba? O pagka yung isa ay maingay at sasabay nung isa rin ng ingay, ay talagang magulo. Correct. Pero pag isa lang ang maingay, ay walang gulo. Isa lang yun Tahimik You see? din yan. Kasi, Pero ang point ko nga doon, ang point kasi doon na sinasabi na wala, imposible, ano sabi ba? imposible daw na walang walang away. away. Yeah, kailangan, maaaring nagkamali lang si Sir Gomer ang definition niya sa bagay na yun. You see? Kasi, paratingin ko kaya Pastor na, hindi, joke lang. Sabihin, lagi mo lang nag-aaway doon. Hindi, joke lang po. Pero alam niyo, sinasabi ko, alam niyo po, parang mas maganda sabihin natin na hindi imposible na walang disagreement. Disagreements. Ayan. Oo. Because both of opposite kayo Correct. You're man, you're Diba? white. Totally. That's natural. Oo. That's natural to have Magkapatid disagreement. nga, sir, may disagreement. Isang pamilya na yun. Isang pinanggalingan. Yeah, totoo yan. Pang magkaiba. Yeah, ibig ko lang sabihin, yung disagreements can be normal, pero what's normal is to live your marriage in fights. Yes, tama, Totoo tama. yan, sir. Tsaka Pag sinabi nyo stages- ba na imposibleng walang away, are you trying to say na sa inyong dalawa, lagi kayo nagbabatuhan? Oo, diba? Lagi kayo nagsisigawan? Oo. I think You see? stages kasi, sir. Yung Yeah. kunwari, bagong kasal pa kayo, ilang taon, ganyan. Ang daming disagreement talaga, diba? Yung hanggang lumalago kayo in the church together, parang, okay, petty things, hindi na natin pag-usapan yan. Hayaan mo na yan. May mga ganun na eventually. Pero siguro depende sa stage kung nasan ka na, may disagreement. Maraming friction. Diba? Na kukontrahin mo, kukontrahin niya. Pero para sa akin, yung disagreement ng mag-asawa, normal lang yan. Kasi two different personalities Tsaka yan. pinakita man ni Pastor yan Dito, matagal niya na sinasabi dito yan. Minsan nasasabi ng mga anak ko, mama, away na naman kayo. Sabi ko, hindi, normal lang to. Nag-uusap na kami. Hindi kasi minsan akala nila, noon talaga, sabi nila, akala nila sa mag-asawa walang away, walang, sabihin na natin na talagang away o disagreement, akala nila. Tapos, minsan in-expose ko sila sa nag-uusap ng mga mothers, tayo pag nagpe-fellowship, na nakuha nila, narinig mismo nila sa mga mothers din na iba, na meron din mga disagreement. Sabi ko, diba? Kaya sabi nila noon, hindi na lang kami mag-asawa, mama. Kasi, Natakot tuloy. oo, takot. Pero hindi.
ipaliwanag lang na maayos na dumadating talaga yan. Ang lagi kong sinasabi sa kanila, ang importante, magkasama pa rin kami ng papa mo. Kahit magkaiba kami ng personalidad. Talagang no two things are alike. Yan ang principle ng variation. Kahit kambal nga magkaiba pa rin yan. Lalo na tayo na magkaiba yung pinaglakihan at iba pa rin yung minsan, iba pa rin yung interpretation natin kahit iisa yung sasabihin. Halimbawa, may masabi kang ganito, pala iba yung understanding niya doon sa sinabi. Correct. Iba yung interpretation, di ba? Oo. Kaya talaga darating yan. At saka yun yung talaga plano ng Diablo Yeah. Yung Yun ang sinasabi natin. correct. Sabi ko nga, pero yung disagreements kasi, may way na yun ay kaya nga, sinabi nga rin ni Ma'am Tina, you can have disagreements, but in the end, you will agree. Reconcile. Magkakaroon kayo ng agreement sa dulo. Tama. You see, it's because aayusin nyo yan gamit sa salita ng Diyos by the principles and by the standards. Halimbawa, sabi ko nga, nag-disagree tayo. Halimbawa, magdi-disagree ka. Parang gusto ko ng ganito. Kahit nga anak sa magulang may ganun din. May disagreements din You see? Pero you can have disagreements na hindi kayo nag-aaway. Magkaiba kasi talaga yun. Iba kasi yung definition You have to define it properly. Amen. You see, you have to define it properly. Pag sinabi mong away, it's a fight. Oo. You see, it's a fight. Hindi talagang hindi mo pwedeng sabihin na pag nag-away kayo, yung talagang yung nag-away kayo na yan na talaga, yun ang away. Yung halos nagsisigawan na kayo. So, yan. Pero sabi ko nga, ito nga point natin diyan. The disagreements, maaaring may disagreements kayo kasi ito yung gusto niya isa, ito yung gusto na, ano kaya kung ganito? Hindi, mas maganda yung ganito. Okay, para hindi tumuloy sa away, pag-usapan ninyo. Halimbawa, pag-aralan ninyo, ano kayo mangyayari pag yan ginawa natin? Amen. Pero kung itong gagawin natin, you see, nare-resolvahan yung disagreements. You see, yung away, ayun ang nakakasira. Amen. Di ba? Para sa Bible yan, be ye angry and sin not. Yes. Oo. You see? So, normal, magalit ka, tao ka Pero pwedeng magalit ka, hindi ka magkasala. Nasa Bible. Correct. Be ye angry and sin not. Amen. You see? Amen. Kaya tayo nagkakasala sa galit natin, nagpapadala ka na sa emosyon, nagpa-overcome ka sa emotion. Kaya ngayon, yung galit mo, mas powerful lang kaysa sa natututunan mo. Tama. You see? Kaya sabi ko nga, mga kapatid, it's a normal, but you have to understand. You have to understand you have to understand how do you define it talaga. Napaka-importante yan You see, ito sabi nga ni Ma'am Christy. That's right, Sir Jao. Naalala ko po nabanggit ni Pastor na ang mag-asawa ay galing sa matagal na single life for how many years? Totoo naman yun For 25 to 30 years. Tapos magkaasawa ko na may ibang lifestyle. Ito yung sinasabi nga kanina ni Ma'am Cynthia, nung single pa, kaya magkaroon po talaga ng disagreement. But no disagreement that the Word of God can't reconcile. Yan yung sinasabi natin kanina. You see, at hindi lang po yun mga kapatid. Like for example na lang, ito sinasabi na nga lang natin. You see, maaaring sabihin natin, ito ma'am, just for correction, hindi natin pwedeng sabihin na sumusunod ka and yet may away pa rin. That's very wrong. That hindi po yun, kumbaga, hindi nagtutugma yun. Hindi siya consistent. Yeah. Hindi lamang po sa hindi consistent, hindi mo pwedeng sabihin na sumusunod. Ito po kasi magandang aralin natin Yung pagsunod ba natin ay biblical or mechanical? Parang sa aming mga full-time yan You see, pwedeng nandito kami, pero mechanical na lang. Mukha kaming sumusunod, but we're doing things mechanically. Automatic na. You see, parang wala nang dating sa amin, wala nang bigat. Correct. You see, wala naman. Ganyan naman. Parang normal naman. Talagang gawa dito, labas, ninisihan, ganyan. para robot You see? na lang. Yes. Wala. Hindi mo na inuunawa talaga yung pagsunod mo. Kumbaga, yung pagsunod mo, hindi na spiritual. Yes. Kaya nga, pwede, parang sa mga bata, susunod, pero may pagdadabog. Correct. Oo. Baka naman talaga, ganun din yung pagsunod po ninyo. Na sumusunod kayo, pero may pagdadabog. You see? Sinabi ng asawa mo, may pinag-usapan, may inutos sa'yo yung asawa mo, gagawin mo, pero sama naman ang loob mo. Ginawa mo nga, sama naman loob mo.
Nag-away That's din not kayo. spiritual. Bakit? Pag-aawayan yan. Yeah. Anong pinapakita mo? Sumunod ka, masama loob mo. So ano nga yung reaction? Pag nakarnal yung asawang lalaki, anong sasabihin ng asawang lalaki? Wala Bira, na. parang masama pa loob mo, sumusunod. Di ba? Magbabato So na yan. nagsimula na naman ngayon. Eto na ngayon. Sumunod ka nga, para sabihin mo, sumusunod ka nga, pero hindi naman tama yung pagsunod mo. Tama. Yan. You see? Pero- At sabi, kaya nga Opo. sinabi, binasa natin, sinimulan natin ang topic na to, that the serpent is subtle. Yeah. Pwede kanya sabihin na sumunod, pero magdadabog ka rin. Sumusunod ka, pero hindi bukal sa loob mo. Puso talaga, no? Yun ang sinasabi ko. Pero na, sabi ni Ma'am Joy Estolonio, sabi niya, we never argue. Sabi niya, because we choose not to. Yun. Dahil Yan. yun. Actually, sinabi rin naman po ni, Oo. sinabi po ni Pastor yan dito. Oo, Depende pwede kasi sa naman. Biblia. And we cannot deny the fact talaga na there's always pride. The pride is always involved. Kaya nga dito, kung ibabalik natin, kaya ganyan kahalaga na ang presensya ng, ito, yung sinasabi ko, ang presensya ay tingnan nyo as a blessing sa pagsasama. Amen. Because if you wives will look at your husband's presence as a blessing, you will cherish yung kanilang pangunguna sa iyong paglilid, yung paggawa ng decision, pagkakatiwalaan mo palalo yun eh. Amen. Bakit? Pag tinignan mo na yung presensya ng asawa mo, ay blessing sa pamilya nyo at sa Yeah. pagsasama ninyo. Amen. Hindi mo na ki-questionin yun. Kasi blessing nga eh. Sige nga, kailan po tayo nag-question ng blessing? Correct, correct. Kinwestiyon ba natin? Binless tayo ng Panginoon. Anong ginagawa natin? Oh, Lord, thank you very Tanggapin much. na lang. Tanggap na tanggap tayo. Yeah. Hindi natin sinabi na, sure ka, Lord, akin to? Bakit, Lord? Bakit may blessing ako? Oo, di ba? Mag-aaksaya ka pa ba ng oras, ng salita para gawin yon? Oo. Hindi. Pasasalamatan mo ang Panginoon, tatanggapin mo na lang yon. Amen. You see? So, the same thing din po, pagdating dito, sa presensya ng asawa po ninyo, sa inyong as husband and wife, kung you're going to take it as a blessing, you will cherish every moment na nandiyan siya to make decisions for your family, to make decisions for your relationship, and to make to entrust their words sa pangunguna nila sa inyong pamilya because you take it as a blessing. Kaya nga totoo yung sinabi ni Ma'am Joy, doon mangyayari yan na you will never look at it na talagang you will never choose to have disagreements. Rather, you will just choose to agree with each other. Amen. To agree. To come into an agreement palagi. That's what I meant. To come into an agreement rather than to argue. Amen. You see? At may Sige, sinabi ma'am. din po si Ma'am Joy, malaking pakinabang talaga at kaginhawaan na may godly husband po. Dahil hindi po sa lahat ng oras na tayong mga wives, kahit grabing tutok natin sa mga program sa church, hindi po all the time malakas po tayo. At kaya pa din nating umintindi ng lahat ng mga situation. Ito, sa tatay naman, kay Sir Andy. Yeah. In the corporate world, teamwork makes dream works. Amen. How much more in the life of husband and wife can accomplish and achieve more good things for the glory of God. Oh, 'di ba? Marami Amen. tayong naririnig, hindi lang away, 'di ba? Marie Chris. Amen. Sabi ni Ma'am Sandra, ako po, pag naiinis ako kay hubby, nagpipray na lang ako for him. Those keep it your mouth, keep it your soul. Tama. Tapos sabi ni Genesis, mas correct po ma'am, mas maina, manahimik ka na lang kaysa magsalita. Kasi lalala lang. Kaya pag sa amin ma'am, siya yung maingay, ako po yung hindi na lang nagsasalita. Instead, nagpipray na lang. Tsaka pag Wow. nagpipray ka kasi, nababago yung puso mo. Yeah, yeah. Kasi 'di ba, you cannot pray for someone parang pag naiinis ka, try mo mag-pray parang gusto mo siya i-curse, hindi mo siya ipipag-pray, 'di ba? Pero pag inilapit mo siya tapos ipag-pray, darating ka sa punto na, okay Lord, parang ayusin mo yung puso ko para maitama ko yung pagpapanalangin ko para sa asawa ko. Amen. Diba? Ayun. Yeah. Kasi yun yung sinasabi ko, mami. Kasi mahirap kapag pipiliin mo yung ganun mangyayari. Like for example, pupunta ka dun sa point na mananahimik ka nga. Katulad sinabi mo, Ma'am Marinelli, mananahimik ka nga. Pero deep inside, kumukulo ka. Oo, 'di ba? Kumukulo ka na. Tapos later on, pasasabugin mo na. Sasabihin mo na, matagal na ako nang nanahimik. Oo, Yan away na yun. Yeah, kaya tama na talaga na kausapin mo yung Diyos. Kasi Diyos naman na nagbigay sa responsibility na yan sa mga asawang lalaki. Sa aming Amen. mga asawang lalaki. So, pag kinakausap mo ang Diyos sa bagay, mas malilinawan.
Amen. You see, alam niyo ma'am, yan yung nami-misinterpret, naalala ko lang kanina, binanggit niya. Yan yung nami-misinterpret ng mundo eh. Yung pag sinasabi natin na mananahimik ka na lang, tahimik ka na lang, akala nila kagad, weak ka. Yes. Oo. No, that's wrong. It doesn't mean na ikaw ay tumahimik, ikaw ang weak. Oo. Pwede na ikaw ang tumahimik kasi ikaw ang nakakaunawa. Tama. Yeah, amen. Di ba? Kaya wag kayo masyadong nagpapaniwala sa social media. Kaya kuha ko sa inyo mga kapatid, sa mga mothers, kung natapos na kayo sa trabaho nyo, ay talagang balikan nyo na lang yung mga programa natin. Huwag na kayong mag-scroll kasi makikita sa Facebook, ma'am, pagka meron minsan ako yun, pinapasa ko nga yung pastor minsan kasi para makita niya kagad, alam ko na pwede yung sa pulpit, may turuan tayo pagdating dun sa ganung bagay, Correct. at tayong buong simbahan, ipapasa ko sa kanya kagad that this is the world's view now. You see? So, ma-address tayo kagad ng ating mahal na pastor. Kasi Amen. wag po kayong mag-aaksaya ng panahon to scroll that na hindi nyo pa, sasang-ayunan nyo na lang. Sasang-ayunan nyo na lang bigla. Oo nga, ba't kaya simbahan natin ganun? Pero tama ito eh. Kasi mas marami kang makikita. Doon papasok si Satan. Kasi Yeah. diba, an idle mind is a devil's workshop. So, wag nating hayaan siya na Yeah. pasukan yung utak natin. Sabi ni Yeah. Ma'am Yang, by God's grace, kami rin po. Di po Yeah. ako nakikipag-away kay Sir Jao. Pag may disagreements, we talk, then we both learn. Kasi may solid foundation po. Yeah. Pero madalas po, nagkakaroon ng ganon kapag ako ay nadala sa emotions. Yun. Kaya ang pinakapuhunan ng isang wife ay ang kanyang close relationship Yun. with God. Amen. Amen. So we can always appreciate what God is doing in His life. Tama. Dapat tayong mga wives, tayo ang mas close talaga yung relationship natin sa Panginoon kasi 'di ba? Yun yung constant sa buhay natin. That our relationship to God, yun ang pinaka-constant na hindi talaga nagbabago. At kung yun ang panghuhugutan mo ng iyong lakas at ang Yeah. iyong lakas ng loob ganyan at ang inyong kasiyahan, hindi ka mawawala, hindi ka Yeah. maapektuhan kahit gaano pa yung asawa mo diyan, yung anak mo diyan. Hindi ka, chill ka lang kasi alam mo that God is with you and yun nandiyan yung Panginoon lagi para sa iyo, 'di ba? Yeah. Sabi nga ni Ma'am Genesis, yung asawa mo na unti-unting natututo sa pakikinig ng salita ng Diyos, patuloy lang ipag-pray. Kung hindi man sila ganun pa kalago, darating ang time, matututo din sila. Magkaroon din yan ng strong leadership and good decision sa lahat ng Yeah. bagay. Amen. Amen. Totoo po yan kasi yan ang pinakamaganda. Sabi nga ni Ma'am Tina kanina, nasa mas taas lang. Ayan, sabi ni Ma'am Tina dito, the best thing, isumbong sa Panginoon lahat ng tampo at sama ng loob natin. Ayan. Amen. Yeah, kasi alam nyo, totoo Huwag yan, kay Ma'am eh. tulpo. Kagabi, habang nagka-fellowship kami na Mike, sabi ko, na may napanood kami. Dati daw, sabi, talaga napanood Diyos on air siya na may nire-resolve sa ikakasal. Kasi, sabi niya, dati, actually, dati, hindi rin talaga ako naniniwala sa divorce eh. Pero dahil sa may ganito, ganyan nangyayari, talagang, alam nyo, meron sabi ko, siguro ito na ang panahon para yun lang talaga daw ang kasagutan. So, ibig ko sabihin, sabi ko nga kay Michael Calara, sabi ko nga sa kanya, yan ang kadahilanan, pagka wala ka kasing alam sa salita ng Diyos. Totoo yan. You see, pag hindi mo kayang ipaliwanag ang pagsasama sa that's not a negative, Talaga naman, lahat naman ng tao, pag wala kang, pag ignorant ka sa salita ng Diyos, you will be ignorant in the life that God has created. Amen. Kaya sabi nga ni Pastor, di ba, ignorance of God's word is ignorance of God. Amen. Liwanag yun. Kaya pag ignorante tayo sa Diyos, apektado yung buhay natin kasi sa Kanya galing to eh. Amen. You see? Now, kaya ako sinasabi ito mga kapatid, alam nyo, totoo yan eh. Pagdating po sa bagay na yan, makikita po talaga natin na Diyos ang nagbigay niyan eh. Like for example, sinasabi ni Ma'am Tina, kami, mananagot kami sa Diyos. Pag hindi namin kayo minahal ayon sa katulad sa pagmamahal ng Panginoon Jesucristo sa Kanyang simbahan, Amen. maliwanag yung sa Book of Ephesians, mananagot kami sa Diyos. Correct. Pag kayo naman po ay hindi kayo magsasubmit sa amin na inutos ng Diyos sa inyo, hindi kayo sa amin mananagot sa Diyos. Yeah. Kaya tama yung sinabi ng Kristi, ang sumbungan sa Diyos. Correct. Kasi doon tayo lahat mananagot. Amen. Yun yung point dyan. Kaya ako sinasabi yan mga kapatid. It's because of the reason na kailangan maging maliwanag po sa atin yung bagay po na ito. Para patuloy na, sabi ko nga, pag ma-enjoy nyo yung
presence ng inyong pong asawa, and you will look on it as a blessing, you will enjoy more the life of marriage. Amen. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Pero sabi ko nga, man, tama, gusto ko yung balikan yung sinabi ni Ma'am Genesis, ano man ang nakikita nyo, sabihin na natin kasi hindi naman lahat ng fathers ganyan Wag bago po tayo magsalita ng ganyan, siyasatin nyo muna wives kung naipag-pray nyo na ba ang inyong mga asawa or patuloy nyong ipinapanalangin na sila ay lumago sa simbahan, sa salita ng Diyos, sa gawain ng Diyos, or sila ay mapunta sa simbahan kung wala man at patuloy na kausapin ng Diyos para mabago ang buhay nila pagdating sa inyong pagsasama at para sa inyong pamilya. Amen. Yan ang pinakamaganda. Kaya, at saka, yan ang sinasabi natin. When you cultivate yourself on this matter, natitingnan ninyo, you'll cultivate yourself that you will look on the presence of your husband as a blessing to your marriage and to your family. He will be motivated to work on being more a blessing to your marriage and to your family. Yeah. Yan yung sinasabi ng Biblia. Kaya para sa mga asawang babae, huwag niyo pong tigilan ang pananalangin. Tama po yung sinabi ni Ma'am Yang. At ako'y nagpapasalamat dyan na God gave me a wife na talagang Amen. close ang relationship sa Diyos. Kaya ako po yung nagpapasalamat dyan. And kaya ganun din po mga kapatid. I would like to encourage all the wives, no, na strive on being on getting more closer with God. Yes. Strive for it. Amen. Talagang yan yung yan yung pagtuunan ninyo ng pansin. Yan ang pinakamaganda. Last encouragement natin para ma'am sa ating mga viewers. Ito po, sa akin po, Proverbs 17 verse 14. The beginning of strife is as when letteth out water. Therefore, leave off contention before it be meddled with. So, isumbong mo sa Panginoon para hindi mo na, wala ka nang masaktan na ibang tao, hindi mo masaktan yung asawa mo. Wag, pigilan mo yung sarili mo by telling everything to God kung ano yung kabigatan ng puso mo. Kasi, pag nasabi mo na lahat sa Panginoon, ang Panginoon na ang bahala, 'di ba? Katulad ng pagtatrust natin sa asawa natin na they decide for our family, we trust God na siya yung bahala sa iyo kapag sumunod ka sa ano yung inuutos niya sa iyo. He will take care of you. Siya nang bahala sa yung lahat ng burden mo kung ano man ang meron ay the Lord will take care of it. Basta ito pagkatiwala mo lahat-lahat sa Kanya. So, lahat ng mga viewers namin, maraming salamat po sa pagsasama nyo sa amin ngayon at sana samahan nyo kami ulit next month dahil July na next month. Dito pa rin po sa The Baptist Lunch. Amen. Amen. Ayan. Masitsa. Bilang asawang babae, Genesis 2:18, and the Lord God said, "It is not good that a man should be alone. I will make him an helpmeet for him." Talagang ipakita natin, makita sa atin na tayo helpmeet sa Kanya. Talagang makakakita na magiging katulong niya para sa pagbuo ng maayos na pamilya. Bilang isang ina at bilang isang asawang babae rin na nakikita din sa atin na tayo'y sumusunod sa Panginoon. Napakahalaga yung salitang mag-o-obey tayo sa Panginoon at it will follow yung lahat. At yung kanina nga, ulitin ko, yung prayer, malaking bagay yun. At yan ang sinasabing, isumbong mo sa Panginoon. Yeah. Yeah, isumbong mo Isumbong sa Diyos mo mo. sa Yeah. Diyos mo. Yan ang maganda. Amen, amen. Maraming salamat, Ma'am Cynthia, Ma'am Marinelli. And again, thank you po sa lahat ng sumubaybay sa ating pong usapin sa tanghali po na ito. For all the wives who joined and the husbands who joined the conversation, thank you very much for being with us. And we are praying and we're hoping that patuloy tayong lumalago sa bagay po na ito. Alam niyo po, panalangin natin na maraming maabot. Alam niyo po, lalo na if we're members of this church, let us not be passive sa mga pinagkakatiwala at pinagkakaloob sa atin ng Diyos na opportunities to be more blessed pagdating po sa bagay po na ito. Amen. You see, alam niyo po, naalala ko sabi ni Pastor, pagka nakikita niya, sana, prayerfully, no? Sabi ko nga, sana nga, dapat mas dumadami tayo ngayon at mas marami tayo nag-uusap sa comment section, You see, yan po ang i-goal natin, no? Huwag tayong maging passive po sa bagay po na ito because we will also be a blessing to the man of God dahil lahat naman po ng pinag-uusapan natin dito ay ine-extend natin from what we have learned sa pulpit na pinipreach ng ating pong mahal na pastor. Kaya, let's keep on growing, mga kapatid.
Keep passing and sharing din sa alam nyong nangangailangan. And ganun din, no? Sa bawat isa po sa atin, huwag nating pahintulutan na ang kabisihan natin ang magwi-withhold ng ating spiritual blessings. Yeah. Yes, there's always work and strive na ma-acquire natin ang hinanda ng Diyos sa pagpapala sa buhay po natin. Lalong-lalo na sa life of marriage and for the life of our family. Amen. Ay, muli, maraming salamat. North, South, East, and West Corner. Thank you for joining us on this opening episode ng ating Baptist Lunch program for this last week of June. Wow. Last week na. Ito yung sinasabi natin last time. Abangan nyo na naman yung batian natin ng last week. July na, birthday yan na yan. July na, susunod. Kaya mga kapatid, ay abangan din natin kung may bago po tayong mga pag-usapan na topic. And I believe that this will always be a great blessing sa bawat isa po sa atin. Amen. And again, inuulit ko po, para sa mga kapatiran, no, na nakasubaybay, North, South, East, West Corner, thank you for being with us. To all the wives, the husband who participated with our program, salamat sa mga nag-join sa ating comment section. And to our viewers nationwide, worldwide, thank you for being with us. Thank you for tuning in. And prayerfully, we've been a blessing to you sa Tuesday po na ito. Alright? At tabayanan pa po natin ang mga susunod pa na programa sa mga susunod na araw sa linggo po na ito. Let's make sure that we will be a blessing to the church, to our family, to our area families for this last week of June. Alright? Let's invite more people for this coming Wednesday. Bukas, midweek service natin. At hindi po yan lesser than the Sunday service. Parehas po yan ang Sunday service. Kaya let's be in the church tomorrow night sa ating po pananambahan. Let's enjoy the blessing of the Lord. Alright? Muli, maraming salamat po that God gave us a strong internet connection. Salamat sa mga staff na kasama po natin ngayon sa tanghali po na ito. And again, on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a blessed Tuesday. Bye. See you again. Bye. See you next Tuesday. Bye!